Tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Patuloy po ang pagsisikap para maibangon ang negosyo at turismo sa Leyte matapos ang matinding pinsalang dulot ng Super Typhoon Yolanda. At sa ilang bayan naman sa Eastern Samar, halos walang nagbago sa sitwasyon ilang linggo matapos ang pananalasa ng bagyo. Live mula sa Tacloban City sa Leyte, may report si Victoria Tuna. Victoria? Isa pa raw sa mga pinaguhugutan ng lakas ng ating mga kababayan dito sa Leyte ay ang kanilang pananampalataya. Kanina maging si Cardinal Tagle na bumisita at nanguna sa misa sa bayan ng Palo ay kanilang napahanga. Bumuhos man ng ulan, hindi napigilan ang mga residente ng Palo, Leyte sa pagdalo sa misa para sa pagdiriwang ng Diamond Jubilee ng kanilang Archdiocese. Hindi ako nawawalang pag-asa. Tutulungan talaga tayo ng Lord. Our house are roofless, we're helpless, but we are never hopeless. Sa sinalantang katedral na ito, isinagawa ang misang pinangunahan mismo ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Nandito ako hindi lamang para makiisa sa inyo, para i-encourage kayo, kundi pasalamatan kayo. You have inspired us to rediscover what being human is all about. Sabi nga ni Cardinal Tagle, kahanga-hanga ang katatagan ng lahing Pinoy, lalo na yung mga nasalantaan ng bagyong Yolanda. Hindi lamang sila inspirasyon sa ibang Pilipino, kundi maging sa buong mundo. Ang ulan at misang ito ay patunay lamang na anumang kalamidad ay hindi kayang patumbahin ang lahing Pilipino. Kasabay ng pagbangon ng probinsya, tulong-tulong namang itinayo ang estatwa ni Carlos Romulo na tinumba ng storm surge. Kasama sa mga napinsala ang sikat na tourist destination na Leyte Landing kung saan nakatayo ang estatwa ni General Douglas MacArthur. Kayang bumangon ng mga Pilipino, kayang bumangon ng mga taga Leyte kahit dumaan ng napakalakas na bagyong Yolanda. Patuloy rin ang pagsasaayos sa napinsalang Santo Niño Shrine o Romualdez Museum sa Tacloban City, na karaniwang atraksyon sa mga turista dahil sa laman nitong koleksyon ni dating First Lady at ngayon Congresswoman Imelda Marcos. Para meron naman kaming income. Parang yun na lang ang pinakatulong nila dito sa museum namin. Balik operasyon na rin ang hotel na ito na napinsala ng storm surge. Sa ngayon, pawang lokal at mga dayuhang volunteers ang kanilang mga bisita. Palaisipan pa rin sa may-ari kung paano mairaraos ang negosyo sakali mag-alisa na ang mga volunteer. We are looking forward na talagang hihina because alam natin they are here to help, but eventually we will be starting on our own. Talagang maapektuhan yung ekonomiya dito sa Tacloban kasi everybody is connected to each other. Sinisikap ding bumalik sa normal na buhay ang mga nasalanta sa Eastern Samar. Sa mga tent na tinatawag na Yolanda Homes, pansamantalang nananatili ang ilang residente. Mahirap pa rin kasi siksikan yan, marapat na pamilya kami. Sa loob naman ng sirasirang gusali, nagkaklase ang mga estudyanteng sabik na makapag-aral sa kabila ng kakulangan ng gamit sa eskwela. Mahirap kasi walang mga upuan, sikip-sikip, tapos walang mga notebook, ballpen. Yung mga instructional materials namin nawala, paano na namin matuturuan ang mga bata? Pero ang bayan ng Giwan tila matatagalan pa bago makabawi. Hindi pa rin naiaalis sa mga lansangan ang mga nagtumbahang puno at poste ng kuryente. Ang mga establishmento sarado pa rin. Massive talaga yung destruction. 100% ng households dito. Households and other buildings talaga sira. Kaya naman hindi nauubos ang mga tulad ni Leonora na gustong lumuwas na Maynila nang sa wakas ay matakasan na ang kanilang paghihirap. Para po humingi po ng tulong doon po sa kamag-anak doon po sa Maynila. Kasi yung mga iba kong kamag-anak po doon sa Leyte din ninasalanta din ng bagyo eh. Narito tayo sa tapat ng Santo Niño Parish Church dito sa Tacloban City. Ito ay pinalamutian ng MMDA ng kanilang mga parol. Ayon kay Attorney Francis Tolentino, sa kabila ng trahedya ay may dahilan pa rin para ipagdiwang ang Pasko. Pia? Victoria, yung sinasabi mo mga negosyo kanina, yung mga tourist attractions na nais nilang buksan muli sa lalong madaling panahon, meron ba silang inilatag na timeline o kaya operational schedule, ika nga, kung kailan nila gustong maibalik ng tuluyan sa normal ang kanilang mga aktibidad? Hindi lamang yung tourist attractions, pero syempre pati yung mga negosyo.
Sa ngayon, Pia, yung mga negosyo naman, ini-encourage ni Mayor Romualdez na bumalik na kahit yung mga small businesses para nga dun sa mga residente na nananatili dito. Pero yung mga malalaking hotel, yung mga tourist destinations dito ay medyo matatagalan pa, lalo't ang focus ngayon ng local government, Pia, ay yung pagkakaroon ng bahay para sa mga evacuees, para sa mga residente na talaga namang nawalan ng bahay. Sa ngayon, wala pa silang timeline para sa pagpapanumbalik ng tourism dahil nga ang iniisip nila ngayon ay yung medium term at yung long term para sa mga pabahay, partikular na yung mga bunk houses na itatayo daw dito sa may Palo, sa may Tanawan at sa may Tacloban at maging yung mga permanent houses na magiging climate change resilient daw, Pia. Victoria, nabanggit mo yung mga residente na walang bahay. Kamusta yung mga temporary homes na sineta para sa kanila? Kasi halimbawa, doon sa Eastern Samar, meron silang mga camp, mga tent, gaya ng tinatawag nilang Yolanda Homes. Meron bang parang ganyan dyan sa kinalalagyan mo? Yung mga kababayan natin dito, Pia, at least sa Leyte, meron silang tent city, meron silang mga nakatira sa mga paaralan, at yung iba sa Astrodome o sa Convention Center ng syudad, pansamantalang naninirahan. Pero Pia, talagang napakahirap ng kanilang sitwasyon dahil kapag malakas yung ulan, gaya na lamang kaninang hapon, ay hindi naiiwasan na pumapasok pa rin yung tubig sa kanilang mga bahay na tent. Yung iba naman, barong-barong lang yung tinitirhan, kaya't malaki rin yung problema lalo na pagdating sa hygiene dahil nga sama-sama yung mga evacuees at hindi rin maiwasan na magkaroon ng mga sakit gaya ng ubo, sipon, hindi maiwasan na magkahawaan yung mga bata. At pagdating naman ng gabi, Pia, ay talagang kinakagat daw sila ng lamok, pinapapak daw sila ng lamok dito sa Tacloban. Kaya naman problema rin nila ngayon yung baka magkaroon daw ng outbreak ng dengue. Pero paniguro naman ng lokal na pamahalaan ay pinagpapatuloy nila yung fumigation at yung iba pang paglilinis ng stagnant water para maiwasan yung iba pang waterborne diseases. Pia? Victoria, kamusta naman yung kuryente tsaka yung komunikasyon? Ilang % na ang naibalik? Tsaka dyan sa likuran mo, no, meron yung mga parol na kumukuti-kutitan na. Ito, naibalik na ba ang kuryente dyan o generator lang din ang ginagamit? Generator lang tayo pansamantala, Pia, dahil yung kuryente ay malamang daw baka December 24 pa o bago magpasko pa maibalik dito at least sa Tacloban. Meron tayong mga nakita sa ating pag-ikot, Pia, mga itinatayo ng poste pero hindi pa active yung mga linya ng kuryente dyan dahil nga hindi pa rin naisasaayos yung power system dito sa syudad at sa iba pang bahagi ng Leyte. Pagdating naman sa signal, sa cellphone, Pia, ay meron na ring signal na nagwo-work pero mahina yung ibang network kaya pahirapan din talaga yung pag-contact sa ibang mga kababayan, sa ibang mga mahal sa buhay dito sa Leyte. Pero ito nga, Pia, makikita natin dito sa ating paligid talagang mahirap pa yung sitwasyon lalo na kapag gabi dahil wala pa talagang kuryente at mahirap dahil meron ding curfew, Pia, 8 p.m. to 5 a.m. ay bawal kang lumabas para na rin sa iyong kaligtasan. Lalo na nga at hindi rin naman mamamonitor ng ating mga otoridad yung kaligtasan ng mga residente pagdating ng gabi dahil sobrang delikado rin, sobrang dilim din dito sa lungsod, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Victoria Tula.